Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Doraemon the Movie, Nobita and the Birth of Japan. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na kabilang sa prehistoric times na nangangaso ng isda. Masaya siyang pabalik sa kanyang bahay ngunit nakita niya itong nawasak at sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Isang time vortex ang lumitaw at siya ay hinigop nito. Samantala, noong ika-20 siglo, nais ni Nobita na tumakas mula sa kanyang tahanan dahil sa palaging pinapagalitan siya ng kanyang ina na nakakuha ng 0 sa mga pagsusulit. Humingi siya ng tulong kay Doraemon upang lumayas sa kanilang bahay na agad din naman binigyan niya si Nobita ng gamit mula sa kanyang bulsa. Nagtayo siya ng tahanan sa bakanteng lote ngunit nabibigo siya na makahanap ng perpektong tahanan dahil sa mga batas sa pagmamay-ari ng lupa at makahanap ng angkop na lokasyon na nais niya. Kasabay nito, gustong tumakas nina Shizuka, Giant Tsuneo at Doraemon sa kanilang mga tahanan dahil pakiramdam nila ay pinahihirapan sila ng kanilang mga magulang, maliban kay Doraemon, na umalis dahil nag-alaga ang kanilang pamilya ng isang hamster na sa tingin ni Doraemon ay mukhang isang daga, isang hayop na kinasusuklaman niya. Iminumungkahi ni Nobita na dapat silang bumalik sa nakaraan upang manirahan sa isang lugar bago pa umiral ang mga tao. Ang grupo ay sumang-ayon sa kanya. Habang naglalakbay sila sa panahon, lumitaw ang space-time turbulence kung saan ay muntik nilang ikinapahamak. Nang malagpasan nila ito, sila ay nagpatuloy sa Japan 70,000 taon na ang nakalilipas. Namangha sila sa ganda ng lugar at nagbigay si Doraemon ng kanilang kasuotan na naaayon sa panahon. Upang manirahan, itinalaga ni Doraemon ang lahat ng isang ministeryo. Si Nobita, na binigyan ng ministeryo ng mga alagang hayop, ay pinaghalo ang mga gene ng iba't ibang mga hayop at lumikha ng isang Pegasus, isang dragon at isang griffin. Sa gabi, ang grupo ay kumakain ng hapunan at nagpasya na bumalik sa kanilang bahay, at bisitahin ito sa ibang araw. Sa susunod na araw, si Doraemon ay nabalisa nang makitang ang kanyang dorayaki ay kinain, na pinagbibintangan na ang gumawa nito ay ang hamster. Habang galit na galit siya, dumating sina Giant, Shizuka at Tsuneo at inatake ng misteryosong batang lalaki mula sa simulan ng pelikula. Nakipaglaban sa kanya si Giant at nagawang madaig siya. Sa una ay naiinis sila dahil naniniwala sila na sinabi ni Doraemon at Nobita sa iba ang tungkol sa kanilang sikreto ngunit mabilis itong napalitan ng kalituhan nang makita nilang ang sibat na hawak ng bata ay gawa sa tunay na bato, kaya nagpasya sila na dalhin nila ang bata sa nakaraan. Dinala nila ang bata sa kuweba, pinuntahan naman ni Nobita ang kanyang mga alaga sa tabing ilog at nadiskubre niya na lumaki na sila na ikinatuwa niya. Nang magkamalay ang bata ipinaalam ni Doraemon na nagmula ang bata sa bansang China. Binigyan siya ni Doraemon ng translation tarot para maintindihan nila ang sinasabi niya. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang pangalan ay Kukuro at siya ay kabilang sa Light Tribe, na inatake ng Dark Tribe at inalipin ang lahat ng kanyang mga kasamahan. At ikinwento niya din ang paghigop sa kanya ng isang portal. Nais ni Giant na tulungan siyang makipaglaban sa Dark Tribe. Ngunit sinabi ni Kukuro na masyadong malakas sila, at tila nawalan ng pag-asa laban sa kanila dahil sila ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang hari ng mga espiritu na tinatawag na Giga Zombie. Sa kabila nito, nais pa rin nilang tulungan siya at iligtas ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, nakita nila na mag-isang umalis si Kukuro upang iligtas ang kanyang magulang. Ngunit pinigilan siya at ipinakita ni Doraemon ang isang gadget na mayroon siya. Inilagay ito ni Kukuro sa kanyang ulo at nagulat sa kanyang paglipad. Ipinakilala siya ni Tsuneo bilang isang Diyos na tinawag nilang Dora Zombie. Napaiyak at nakiusap kay Doraemon na tulungan siya. Nagsimula silang maglakbay patungo sa China. Narating nila ang tahanan ni Kukuro na abo na lang ang natira. Kinabukasan, hinanap nila ang direksyon gamit ang gadget ni Doraemon. At nagpasya si Doraemon na iwan sina Pegasus, Dragon at Griffin dahil magdudulot sila ng labis na atensyon sa kalaban. Nag-iwan sila ng pagkain para hindi sila umalis sa lugar. Nang papaalis na sila, nais ng 3 alaga niyang sumama ngunit pinigilan sila ni Nobita at sinabi na babalik agad sila. Hindi nagtagal na tuntun nila ang Dark Tribe kasama ang Light Tribe na nakatali. Nagpakita si Doraemon at sinabi na isa siyang Diyos at umatake sa kanila. Kalaunan ay nilalabanan nila sila. Gayunpaman, napatunayang malakas ang kanilang shaman at binigyan sila ng hamon. Ang kanyang kakayahang makabuo ng mga force field ay nababahala kay Doraemon at nagtataka siya kung paano may ganoong kapangyarihan ang isang bagay sa panahon na ganito.
Ang paggamit ng Hiraimondo ni Doraemon ay sumasalamin sa mga pag-atake at bumalik sa shaman na ikinawasak nito. Dinala nila ang tribo sa Japan upang bigyan sila ng isang mapayapang lugar upang manirahan at bumalik sa ika-21 siglo, ngunit nag-aalala si Nobita dahil ang kanyang mga alagang hayop ay nawawala. Hinanap niya ito kung saan-saan ngunit hindi niya ito natagpuan. Labis na nalungkot si Nobita at sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang mga alaga, ngunit kailangan nilang magpatuloy upang mailigtas ang tribo. Kinabukasan, nalaman ni Doraemon sa tulong ni Dorami na ang shaman ay gawa sa isang uri ng ceramic na may hugis memorya at kayang ibalik ang kanyang sarili sa dati, at nadiskubre ni Doraemon na hindi ordinaryong tao ang kanilang kalaban, dahil dito nasa panganib pa rin ang Light Tribe, kaya muli silang bumalik sa prehistoric times. Sa kasamaang palad ay huli na sila at nakuha na ng Dark Tribe ang Light Tribe, natagpuan ni Nobita ang pito ni Kukuro at biglang lumilitaw si Gigazombie bilang hologram, na hinahamon ang mga bida na lumapit sa kanya at harapin siya, kaya nagpasya sila na tulungan ang kanilang kaibigan. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng blizzard at dahil sa proseso si Nobita ay nahiwalay sa grupo, nakikita ni Nobita ang kanyang mga magulang dahil sa delusyon niya na nais niyang makaramdam ng init mula sa kanila. Nagpadala si Doraemon ng rescue dog upang hanapin si Nobita ngunit bigla itong winasak ng shaman. Sa huling pagkakataon kinuha ni Nobita ang pito at kanya itong inihipan. Sa kabutihang palad ay narinig siya at natagpuan ang kanyang mga alagang hayop. Ang grupo ni Doraemon ay naglalakbay patungo sa hideout ni Gigazombie kung saan nakita nila ang banayad na tribo na pinilit na magtrabaho. Galit na bumaba si Giant mula sa kanilang pinagtataguan ngunit mabilis na pinahinto ni Doraemon ang oras. Alam niyang kakailanganin nilang kumilos ng maayos. Ginagamit niya ang Torinage Hoop upang maabot ang ibabaw, ngunit nalilito siya dahil sa mga kurba ng subspace na tunnel at nang makalabas siya ay nabigla siya sa kanyang nakitang hindi inaasahang lokasyon, isang silid na may makasaysayang electronics sa lahat ng dako. Lumilitaw ang Gigazombie at nagtataka si Doraemon dahil alam niyang pinatigil niya ang oras, na sinasabi ng Gigazombie na tinanggal niya ang paghinto ng oras. Napagtanto ni Doraemon na si Gigazombie ay isang manlalakbay sa oras, tulad nila, bagaman binago niya ang kasaysayan para sa kanyang sariling kapakinabangan. Inihayag ni Gigazombie na plano rin niyang sirain ang subspace time tunnel upang walang makapasok o makaalis muli sa panahong ito. Nagsimulang maglaban sila ngunit masyadong mataas ang kaalaman ni Gigazombie kaya tinalo siya nito, dahil lumalabas na ang Gigazombie ay mula sa ika-23 siglo, kung ikukumpara, ginagawang luma na ang mga gadget ng 22nd century ni Doraemon. Nahuli sina Doraemon, Shizuka, Tsuneo at Giant, inutusan ni Gigazombie ang alaga niyang Siberian Tiger upang kainin sila. Sa kabutihang palad, dumating si Nobita sakay sa Pegasus kasama ang dalawa sa tamang oras at iniligtas sila sa kamatayan. Dumating din si Kukuro kasama ang iba at sinabi na iniligtas sila ni Nobita. Naglaban ang magkabilang tribo at si Gigazombie ay tumakas. Nakaharap nila Nobita ang mga higanteng mammoth na gawa sa ceramic. Naisip ni Nobita na gamitin ang Dunbura powder upang tunawin ang kalaban. Nagawa nilang magwagi sa ngayon ngunit kailangan nilang magmadali upang mapigilan ang pagtakas ni Gigazombie. Mabilis na tumakbo si Kukuro sa plasma ball at nagawa niyang masira ang pole na konektado sa enerhiya. Sinubukan ni Gigazombie na atakihin si Kukuro na agad na napigilan ni Giant at Tsuneo gamit ang glue gun. Dahil dito napigilan nila ang paggana ng makina ng subspace sa tamang panahon, inatake ni Doraemon ng sibat si Gigazombie at nasira niya ang maskara nito na kanyang ikinatalo. Ilang sandali lang ay dumating ang Time Patrol kasama si Dorami at inaresto si Gigazombie. Sinabi ni Dorami na nalaman niyang ang shape memory ceramic kung saan ginawa ang shaman ay ginawa noong ika-23 siglo, na nagdulot sa kanya ng pag-aalala kaya tinawag niya ang Time Patrol. Si Nobita at ang iba pang grupo ay naghahanda na bumalik sa kanilang sariling oras, ngunit hindi pinayagan si Nobita ng time control na dalhin ang kanyang mga alaga dahil sila ay mga kamanghamanghang hayop, at kailangan nilang kunin ito at dalhin sa safari park. Labis na nalungkot si Nobita at hindi niya matanggap ito dahil tinuring niyang mga anak ang tatlo. Dahil dito walang magawa si Nobita kundi ay pumayag at binilinan ang babae na wag pabayaan sila. Hindi kayang pagmasdan ni Nobita ang pag-alis ng kanyang mga alaga ngunit sa huli ay nagpaalam siya at sinabi na pagbubutihan niya. Sa pagtatapos, sinabi ng nanay ni Nobita sa kanya na mahuhuli siya sa paaralan,
Ngunit binigyan siya ng 10 minuto upang matulog pa nang malaman niyang nagsusumikap si Nobita at gumagawa ng kanyang takdang aralin. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.